ating mundong tinatapakan, may mga sandaling yayanig ang kalikasan. Walang babala, walang paalala. Sa isang iglap, maaaring magiba ang tahanan, ang buhay at ang pangarap. Ngunit sa bawat pagyanig, kasabay nito ang pag-alon ng malasakit, pagkilos at pagtutulungan ng bawat Pilipino. Ako si Janemy Damian at ito ang Republika. Noong Oktubre 11, 2025, sinimula ng mga miyembro ng mga ahensya sa gobyerno ang press conference. Sinimula ni Secretary Leo Tereso Magno ng Mindanao Development Authority ang pag-uusap. Kasama rin ang Department of Public Works and Highways at ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Education. Layunin ng pagtitipon na ito ay upang ipahayag ang mga aksyon at tulong na kailangan ng mga tao at ito ay napakahalaga para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Davao Region. Ang Department of Education ay tumugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang suportahan ang mga programang makakatulong sa pagpapatuloy ng edukasyon sa kabila ng trahedya. Naglaan sila ng pondo upang makipag-ugnayan sa DPWH para sa pagkukumpuni ng nasirang paaralan at sa DSWD para sa maayos na pamamahala ng evacuation centers na kadalasang ginagamit bilang silid-aralan. Ano ang iyong maihinwa sa mga kilos na isinagawa ng pamahalaan upang tulungan ang mga nasalanta ng lindol sa Davao? They did the right thing kasi may pakiramdam sila at ginagawa nila para hindi na sila mahirapan so that they no longer feel afraid, diba? Sa gitna ng trahedya, namamayani pa rin ang diwa ng bayanihan. Mula sa kawani ng gobyerno, bawat volunteer hanggang sa bawat mamamayang handang tumulong. Ito ang larawan ng isang bayang muling babangon. Hindi man natin mapigilan ang paggalaw ng lupa, pero ang pagkakaisa, sabay-sabay tayong tatayo. Mula rito sa Tandang Sora, ako si Janemy Damian, nag-uulat para sa inyo.